GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Alas 4:30. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer at ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop, gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. Umaga na! Balita na! Magandang Sabado ng umaga mga kapuso. Ika-siyam sa buwan ng Mayo ng 2026 at dahil Sabado, ako po si Fernan Gulapa, kasama nyo sa mga balita. Sa ating mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Suspensyon sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA All para sa buwan ng Mayo at Hunyo ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Attorney Nicholas Kaufman hiniling sa ICC Trial Chamber 3 na magbitiw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakda ng pagbotohan sa Lunes. Pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi agad magkunbin bilang impeachment court ang Senado kinontra ng ilang kongresista. Vice President Sara Duterte na nakabakasyon sa The Hague, Netherlands, iginit na hindi nagtatrabaho ang buong Administrasyong Marcos, lalong-lalo na ang Pangulo, Malacanang sinagot ang mga pahayag ng bise. 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu, umarangkada na kahapon. At uson o pyroclastic density current na itala sa timog kanlurang bahagi ng bulkang Mayon sa Albay kahapon dahil sa patuloy na pagdaloy ng lava sa lugar ayon sa PHIVOLCS. Umaga na! Balita na! Sa detalye ng mga balita, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa Mino Plaza Singapore o MOPS, inaasahan ang hanggang 9 pisong tapyas sa presyo sa kada litro ng diesel habang ang kerosene ay bababa rin ng hanggang 12 piso kada litro. Maaari naman tumaas ng hanggang piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ng gasolina. Inaasahan naman i-anunsyo ng Department of Energy sa Lunes ang pinal na price adjustment na dapat ipatupad ng mga kumpanya ng langis. Umaga na! Balita na! Hindi nakikita ng Department of Energy na bababa agad ang presyo kada litro ng mga produktong petrolyo dahil sa mga bagong pinagkukunan ng langis ng bansa. Ito ang sinabi ni Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy sa harap ng inaasahang pagbaba ng presyo nito kada litro sa susunod na linggo. Ayon kay Abad, mananatili namang matatag ang supply ng langis, ngunit tumataas kasi ang gasto sa pagbibiyahe ng krudo lalo na kung galing ito sa mga malalayong lugar gaya ng Brazil. Dagdag ni Abad, maaring manatili ito hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan. Ito yung hinaharap ng Pilipinas ngayon. Mataas pa rin ang produktong petrolyo. Ang tawag niyan, Ma'am Weng, yun na yung magiging new normal natin kung hindi maayos uli ang Persian Gulf. Kasi definitely, kung maayos ho yan, babalik ko uli ang behavior natin na 90% ng Petron kukuha doon, 88% ng Asia Pacific region kukuha uli doon, mas matipid sa freight, mas matipid sa insurance, mas mabilis yung charter mo sa bangka, sa barko, and then mas competitive ang price.
Natinig ni Atty. Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL para sa buwan ng Mayo at Hunyo. Ayon sa ERC, may rate equivalent na 0.0371 per kilowatt-hour ang sususpendihin matapos ang kanilang pagtaya sa pondo ng GEAOL. Sapat pa rin naman ang pondo ng GEAOL para i-cover ang projected payment requirements ng eligible renewable energy developers habang nagpapatuloy naman ang suspensyon. Kung maalala, kabilang ang GEAOL sa mga other charges sa bill ng kuryente na naging viral dahil sa reklamo ng mga consumers sa dami ng ipinapasang bayari o ipinapasa na bayarin sa buwan ng bill ng Meralco. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Iginiit ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE na hindi sagot ang utay-utay na pagbabayad sa kuryente sa bill shock ng mga consumer. Ayon kay Nick Satur, Chief Advocate Officer ng PARE, pinatatagal lang nito ang pagbabayad ng mga consumer at nagpapatong-patong lang ang singil nila sa kuryente. Nagiging komplikado. The reason kung bakit lang ginagawang staggered payment yan ay para hindi magalit ang mga consumers at magulat sila na hala, ang laki pala ng babayaran ko na bill. So para walang umalsa, walang magalit, ginagawa nilang staggered payment, but that is merely a band-aid solution. And sabi ko nga, hindi talaga siya solusyon para dito sa problema natin. Sinabi ni Satur na kung talagang seryoso ang pamahalaan at tugunan ang bill shock ng mga consumer, dapat tanggalin ang mga pass-on charges sa bill sa kuryente. Ang systems loss po kasi dalawa yan. Unang-una is yung technical loss o yung sa pag-travel ng kuryente mula sa planta hanggang papunta sa households natin is merong nawawalang kuryente dyan. Pangalawang systems loss ay yung nakaw na kuryente o yung pilferage. Lahat po yan, walang binabayaran ng kumpanya dyan. Ang magbabayad po dyan ay mga consumers. Kaya po yung sinasabi natin, yung systems loss na yan ay napaka-unfair. Bakit po ang nagsushoulder niyan ay consumers lamang? Bukod pa rito, dapat din naman nasilipin ang efficiency rate ng mga energy player sa bansa na dahilan ng mataas na presyo ng kuryente. Ibig sabihin ng efficiency, gaano ba kaayos yung performance mula sa power generation, transmission hanggang sa distribution utilities. Itong efficiency po kasi nila, ibig sabihin pag maayos yung pagkontrata nila, pag maayos yung supply ng kuryente, pag maayos yung pagdaloy ng kuryente mula power generation, transmission hanggang distribution, mas mababa po ang cost. Ang tinig ni Nick Satur, Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Hiniling ni Atty. Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na magbitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap nito na kasong crimes against humanity. Ayon kay Kaufman, natapos na noong March 31 ang kanyang isang taong kontrata bilang kinatawa ni Duterte. Dahil dito, ipinaubaya na umano niya ang dating Pangulo sa bago nitong legal counsel na hindi pa pinangalanan na siya umanong haharap sa paglilitis ng ICC na nakatakda sa May 27. Una na rin tinanggap ng ICC Trial Chamber 3 ang hiling ni Associate Counsel Dov Jacobs na mag-withdraw bilang miyembro ng Defense Counsel ni Duterte alinsunod umano sa nais ng dating Pangulo na baguhin ang kanyang defense team. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte hinggil sa usapin. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na umaasa sila na ang mga pagbabago sa defense team ni Duterte ay hindi magdudulot ng anumang delay o pagkakaantala ng paglilitis sa dating Pangulo. Umaga na, Balita na! Nakatakda ng pagbotohan sa plenaryo sa Kamara sa Lunes ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson na Jerbil Luistro, siya ang mag-i-sponsor sa resolusyon sa plenaryo kung saan ipaliliwanag niya roon ang pinagdaanan ng proseso sa komite.
I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent vice president never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. Sinabi naman ng ilang kongresista na inaasahan nila na magkakaroon ng debate sa plenaryo kaugnay ng impeachment. There might be interpolations and debates, and baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Ang mga tinig ni namamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Base sa rules on impeachment ng Kamara, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at idilista ang kanilang boto kung saan 106 na boto ang kailangan para umakyat ang articles of impeachment sa Senado. Matapos itong pagbotohan sa plenaryo ay agad itong dadalhin sa Senado. It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the articles of impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Monday, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the articles of impeachment. Ang tinig ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Kinontra ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Nabatid na sinabi ni Lacson na maaaring hindi mag-convene ang Senado kung haharangin ng mas maraming senador ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, malinaw sa saligang batas na kailangan mag-convene agad ng Senado bilang impeachment court kapag natanggap nila ang articles of impeachment. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Sinabi naman ni Defensor na sa ilalim ng konstitusyon walang dahilan para harangin ang impeachment sa Senado. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, edi i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang i-convict, edi i-convict nila. But not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision. Ang tinig ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Umaga na, balita na! Iginiit ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at dating Senate President Franklin Drilon na hindi naayon sa konstitusyon ang pagtutol sa pagtipon ng Senado bilang impeachment court. Iti kasunod ng pahayag ni Senador Robin Padilla na plano niyang tutulan ang pagkukonbine ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio, hindi maaaring pigilan ang proseso ng impeachment at kahit anong mangyari ay kailangan magkaroon ng paglilitis ang Senado. Nakalagay sa saligang batas, once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, trial shall proceed forthwith. Shall proceed. Trial shall proceed. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Walang motion to dismiss dito. There has to be a trial. Tinig ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sinabi naman ni Drilon na walang puwang sa Senado ang pagharang sa impeachment trial ng kahit sino.
constitutional duty yun eh. Pag nakalagay sa ating saligang batas, pag nai-refer sa Senado, the Senate shall forthwith conduct a trial. Nalulungkot po ako na hindi naiintindihan ng ating mga kasamahan sa Senado kung ano ang tungkulin nila sa impeachment trial. Dinig ni dating Senate President Franklin Drilon. Kaugnay nito ay ginit naman ni Atty. Paulo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, na hindi dapat gawing gabay ng Senado ang naging karanasan nito noong unang impeachment case ng pangalawang Pangulo. Generally kasi, yung Senado natin, sinusunod niya yung mga nakaraang president o naging karanasan ng mga nakaraang Senado bilang gabay. Pero hindi lahat ng president or gabay niya ay constitutional. Pero yung pagpapaliban ng trial or hindi pagsagawa ng trial, labag kasi yun sa malinaw na dinikta ng saligang batas. Maaaring tawagin na obstruction ang sinumang miyembro o obstructionist ang sinumang miyembro ng Senado na kukontrahin na lang ang lahat sa mataas na kapulungan. Ito ang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima kasunod ng mga pahayag ni Senador Robin Padilla na trabaho ng minorya sa Senado na kumontra sa lahat. Ayon kay De Lima, hindi na matatawag na tunay na minorya ang minority bloc sa Senado kung kukontrahin na lamang nito ang lahat ng proseso sa Senado. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na mababaw ang pangangaral sa kanya ni De Lima tungkol sa papel ng mayorya at minorya at kung mag-convene ang Senado bilang impeachment court ay doon matatapos ang kanyang pagkiling. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ambush interview sa The Hague sa the Netherlands, sinabi ni Duterte na hindi naman nagtatrabaho ang buong administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. Paliwanag ng Vice Presidente, bilang Pangulo, dapat trabaho ang prioridad nito at hindi ang sinasabi ng mga ordinaryong mamamayan. Pino na rin ng pangalawang Pangulo ang paghabol ni Pangulong Marcos sa kanyang mga kritiko sa social media na naglalabas ng kanilang mga hinaing. Dahil umano sa hindi pagtutok sa trabaho, tumaas ang unemployment at patuloy na nangungutang ang bansa. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. Hinaing, yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Kaugnay nito, sinagot naman ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni Duterte. Namin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer at tinagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. Ang dinig ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Hinamo ni Vice President Sara Duterte sa dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na sabihin na ang totoo tungkol sa manumalyang flood control project. Sa ambush interview sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Duterte na kung interesado talaga sa hustisya ang dalawa, magsabi na sila ng totoo at huwag lang sarili ang isipin. Reaksyon ito ng Vice Presidente sa tanong kung ano ang masasabi niya sa pagtukoy ng Ombudsman na ang mastermind sa anomalya sa flood control ay sina Romualdez at Co. Samantala, kaugnay naman sa ulat na umakyat na sa 180 ang bilang ng inaasang boboto sa Kamara para tuluyan siyang ma-impeach. Sinabi ni Duterte na marami ang kumakamal ng pera gamit ang pangalan niya.
Sinabihan niya rin ng mga mambabatas na maambunan sana nila ang kanilang mga nasasakupan ng mga pera mula sa kanilang bulsa o maleta. Umaga na, balita na! Pinag-aaralan ng kampo ni Atty. Manasseh Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang lahat ng legal na hakbang na maaari nilang gawin matapos na ibasura ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang paglabas ng kanyang tax records. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Carpio na kabilang sa pinag-aaralan ay ang paghain ng motion for reconsideration o isang apela para lubos na maprotektahan ang kanyang karapatan. Binigyan din ang kampo ni Carpio ng annual tax return nito ay protektado ng confidentiality provision sa ilalim ng umiiral na mga batas sa buwis, kaya provision sa ilalim ng o kaya hiniling nila na bawalan ang BIR na ilabas ito kaugnay naman ng impeachment ng Vice Presidente. Nilinaw din ng kampo ni Carpio na hindi nila pinipigilan ng Kongreso na gampanan ang trabaho nito sa ilalim ng saligang batas at ang kanilang pinapipigil lamang ay ang walang pahintulot na paglalabas ng confidential tax records ni Carpio. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Umarangkada na ang 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu kahapon. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga regional leaders na isang shared commitment upang patatagin ang rehiyon sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at mutual understanding. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Tinalakay naman sa summit plenary ang sitwasyon sa gitnang silangan kung saan ipinananawagan ng Pangulo sa Southeast Asian leaders na tumugon sa nagpapatuloy na sigalot sa pamamagitan ng regional unity, stronger coordination at long-term resilience measure. Kabilang naman sa mga napagkasunduan ay ang pagtatatag ng ASEAN Fuel Reserve para matiyak ang matatag na supply ng enerhiya sa rehiyon. Very optimistic. They are committed to making this succeed because everyone is suffering and everyone wants to get out of this situation. We will not be wasting time with bureaucratic nonsense. Iginit din ni Pangulong Marcos ang panawagan ng ASEAN na kapayapaan sa gitnang silangan. Samantala, sinusulong din ng bansa ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center para mapagtulungan ng ASEAN ang ligtas na paglalayag sa West Philippine Sea habang umaasa rin ang Pilipinas na magkaroon ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at ng China sa lugar. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Pinagana ng pambansang pulisya ang kanilang Cyber Patrol Unit upang bantayan ang mga posibleng paglipanan ng maling impormasyon at pagbabanta online sa panahon ng ASEAN Summit. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., iniutos niya rin na palakasin ang pangalap ng intelligence information sa buong panahon ng pagpupulong. Sa ngayon, nakataas na sa full alert status sa mga otoridad sa Central Visayas kung saan sama-samang magbabantay ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at ang Department of Health. Sinabi naman ni Nartates na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng ASEAN. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Muling nakapagtala ng pyroclastic density current o uson sa timog kanlurang bahagi ng Bulkang Mayon sa Albay kahapon. Ayon sa PBOX, naitala ito pasado alas 2 ng hapon na dahil naman sa patuloy na pagdaloy ng lava sa naturang bahagi ng bulkan. Bukod dito, naobserbahan din ang pagbabara ng miisigali na daluyan ng lahar dahilan para maging palaisipan sa ngayon kung saan magiging bagong daluyan ng lahar. Busod dito, tumaas ang banta ng pag-agos ng lahar sa ilang lugar malapit sa Mayon kaya nangangamba ang mga magsasaka na mapinsala lalo ang kanilang mga taniman. Pinag-iingat naman ang mga residente malapit sa bulkan sa posibleng asphalt rockfall at sa pag-agos ng pyroclastic material. Samantala, nagkaroon naman ng low-level intermittent volcanic explosion sa bulkan alas 4 ng hapon kahapon. Super Radio DZBB, Bantay, Bulkan!
Iginiit ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na mapanganib ang panawagan ng mga magsasaka na alisin ang mga volcanic debris sa Miisigali sa Daraga Albay para maiwasan ang pagdaloy ng lahar sa lugar. Ayon kay Bobby Cristobal, pinuno ng APSEMO, mapanganib ito dahil masyadong mainit ang mga volcanic debris kung saan umaabot ito sa 500 degrees Celsius. According to FIVOX, talagang delikado yun. Those deposits are still mainit. Actually, aabot daw ng almost 500 degrees. Kainit pa yun. And mapapansin natin may mga maliliit na butas doon na parang gas bubbles kung saan pwede ito mag-explode. So talagang delikado yun. Dagdag ni Cristobal, sa halip na makatulong ang hiling ng mga magsasaka ay maaaring magdulot pa ito ng disgrasya. Na ginalaw natin, pwedeng mag-collapse to. Pwedeng doon sa mga equipments or operator ng equipments na gagalaw nun, bumuhos yung stockpile na yon. So, sobrang delikado po. Ang tinig ni Bobby Cristobal, pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Super Radio DZBB, Bantay, Bulkan. Nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal alas 4:46 ng umaga kahapon. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, direktor ng PIVOX, aabot sa 300 metro ang nalikhang plume na bumagsak sa crater o bunganga ng Taal. Matapos ito, hindi na nasundan ang aktibidad ng Taal. Samantala sa nakalipas na 24 oras na monitoring sa Bulkang Taal, nasa 9 na volcanic earthquakes ang naitala kabilang isang volcanic tremor. Nasa 653 tonelada naman ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng Taal habang mayroong katamtamang pagsingaw na nasa 600 meters ang taas. Sa kabila ng mga aktibidad, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Super Radio DZBB, Bantay, Bulkan. Susunod sa ating mga balita ngayong Sabado. Bagyo sa silangan ng Mindanao inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong weekend at ito'y tatawaging Bagyong Kaloy. Social media anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero ipinasubpina ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Piyansa para sa founder ng PGMN na si Franco Mabanta itinakda sa 120,000 pesos. At 6 na miyembro ng grupong sangkot sa rent tangay at iba pa na modus ng pang-hold up arestado sa Caloocan City. Isang minuto na lang, alas 5 na. Umaga na! Balita na! DZBB Super Radio #1 Super Radio DZBB Balitang Totoo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio.
number 1. Super Radio number 1. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa naming palalawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS Serbisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na, balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Ako po rin si Fernan Gulapa. Inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa silangan ng Mindanao ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang mata ng tropical storm na may international name na Hagupit sa layong 1,260 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay dito ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 105 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa sandaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility mamayang tanghali o gabi, tatawagin itong Bagyong Kaloy. Posible naman itong humina bilang tropical depression o maging low pressure area sa loob ng PAR. Pero inaasahan ito na magdadala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at gayon din sa Southern Luzon sa Lunes at Martes. Umaga na, balita na! Posibleng umabot sa double digit ang inflation rate ng Pilipinas na lalong magpapataas sa presyo ng mga bilihin. Ito ang sinabi ni ekonomistang si Professor Emmanuel Leico kung magpapatuloy ang pagbaba ng halaga ng piso. Pwede pong mangyari yan dahil kung patuloy po ang pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar, being a net importer, mag-aangkat tayo using dollars, di pagdating po dito ng mga produkto na inangkat natin, tataas din po ang presyo ng mga inangkat natin dahil mas mahina ang halaga ng piso kontra dolyar. Bukod pa rito, nakikita rin ni Leico na may stagflation na ang bansa o mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin pero mabagal na paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Mukhang nakikita na po rin natin yan eh. Napakababa po, napakabagal ng paglago ng ating ekonomiya. 2.8 is very slow. Tapos yung 7.2 napakataas po niyan. At mahigit sa 2.5 milyong mga Pilipino ang walang trabaho. Plus, nadagdagan pa po yung mga underemployed. Nandun na po tayo, nakikita na natin, nababanaagan na natin yung stagflation. Git ni Leico, dapat nang magdeklara ang pamahalaan ng State of National Emergency sa gitna ng krisis sa langis dahil mas maraming silang magagawa kung ito'y gagawin. Pwede po silang magdikta ng price cap, maximum price o price ceiling ng mga pangunahing presyo ng mga produkto na pangangailangan tulad po sa pagkain, pati po sa petrolyo. Kung kaya po, kung kagyat na maideklara yan, kagyat din po na makikita ng mga mamamayan, na mararamdaman ng mga mamamayan, ang pagpigil dun sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang tinig na ekonomistang si Professor Emmanuel Leico. Bantay Panahon! Alamin natin na magiging lagay ng panahon mula kay weather specialist ng Pag-asa, Leanne Loreto. Ma'am Leanne, ganda umaga. Good morning po Sir Fernan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga magiging maaliwalas naman po ang ating panahon sa buong bansa. Although may chance pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At inaasahan po natin magpapatuloy po itong magandang panahon hanggang bukas. Ngunit ito nga pong binabantayan natin na bagyo, itong si Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa ng ating PAR. Ito po'y huling namataan sa layong 1,165 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
May taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa nakikita natin ay maaari pong pumasok na ito ng ating PAR ngayong araw at posible nga po ay pagpasok ng PAR ay mas humina po ito, maging tropical depression at maging low pressure area, especially pagsapit po ng Miyerkules. At sa nakikita nga natin, maaari po itong makaapekto pa rin naman sa may silangang bahagi ng Southern Luzon and Visayas pagsapit po ng Monday hanggang Tuesday. Ngunit manatili po tayong nakatutok sa updates ukol dito kay Tropical Storm Hagupit. Yan naman po, Nathan. Amlayan? Yes po. Hagupit, ibig sabihin galing sa atin itong pangalang Hagupit na to, international name? Yes po, tama po. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Bantay Panahon! Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Iginiit ng Ibon Foundation na malinaw na nasa stagflationary pattern na ang Pilipinas dahil sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Yan ay sa kabila ng pahayag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na hindi pa maituturing na stagflation ang naitalang 2.8% na Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ang stagflation ay isang economic condition kung saan sabay na tumataas ang presyo ng bilihin, bumabagal ang ekonomiya at dumarami ang walang trabaho. Ayon sa Ibon Foundation, sa loob lang ng 2 buwan, triple ang itinaas ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Nakalulungkot umano dahil kahit mayroong krisis ay tila business as usual lang ang gobyerno habang lalong nagiging kalunos-lunos ang kalagayan ng 14 na milyong may hirap na pamilyang Pilipino. Hindi rin naman dapat na isangkala ng pamahalaan ang gyera sa gitnang silangan upang bigyang katwiran ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at sa halip ay solusyonan ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Tumaas ang presyo ng karning manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Kalentong Market sa Mandaluyong City, nasa 5 pesos ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng karning manok. Sa ngayon, mabibili ang karning manok sa halagang 165 pesos hanggang 170 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, walang paliwanag sa dagdag na patong sa presyo ng manok. Pero una nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na may ilang maliliit na poultry farm na nagsara dahil sa pagkalugi bunsod ng bagsak na farm gate price ng manok. Kanila ring sinabi na iniinda ngayon ng mga lokal na producer ang malaking pagkakaiba sa presyo sa farm gate at sa retail. Kinokontra naman ng samahan ng maliliit na negosyante ng manok at itlog sa bansa ang hiling ng Canada at ng European Union na bawasan o alisin ng Pilipinas ang taripa para sa mga inaangkat na karning manok. Ayon kay Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association at Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association o UBRA, lalo lang maapektuhan ang mga negosyante sa bansa na nalulugi na dahil sa patuloy na pag-aangkat ng pamahalaan. Marami na umanong nagpapalaki ng manok ang tumigil na sa pagnenegosyo at ipinakatay na lang ang kanilang mga alaga para hindi na lalo pang malugi. Ang ilan naman sa kanila ay lumilipat na lang sa pagnenegosyo ng itlog na nagre-resulta naman sa oversupply at pagbaba ng presyo sa farm gate. Umaasa si San Diego na pagbibigyan ng kanilang hiling na makausap ang mga economic manager ng pamahalaan para naman maihayag ang kanilang hinaing. Hindi man lang kinukonsulta kami sa tungkol sa ganyan basta sila nakikipag-usap Kamukha nung nakaraan, di ba sinasabi kasi may na gusto gawing zero ang taripa ng imported na imported na baboy at imported na mais. Mas mura pa sa smuggle dyan kung gagawin mo zero. Kasi yung mga smugglers, naglalagay pa yan para mailabas nila yung kanilang mga kalakal. Ito, wala na dahil wala nang taripang pinag-uusapan. Direk ni Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association at Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association o UBRA. Umaga na, Balita na! Iginit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan ng matiyak ng bansa ang supply ng bigas mula sa Vietnam. Sa gitna ito ng posibleng pagkakaantala ng supply dahil sa tumataas na demand, epekto ng gyera sa gitnang silangan at hamon na dala ng El Nino. Ayon sa kalihim, tinitingnan na nila ang pagbuo ng long-term trade framework sa Vietnam para matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng bigas anuman ang sitwasyon.
Patuloy din naman ang pakikipag-ugnayan nila sa nasabing bansa para matiyak ang 1.5 milyong metriko tonelada na supply ng bigas sa April 2027. Ngayon nakikinig sa Umaga na, Balita na! Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na maaresto na nila si dating Congressman Saldico bago pa itutuloy ang makakuha ng asylum sa France. Ayon kay Remulla, bagamat natatagalan ang paglabas ng Red Notice o ang international warrant laban kay Ko, may hanggang 6 na buwan pa naman na bago mapaso ang application nito sa paghingi ng asylum. Hindi nawawala ng pag-asa si Remulla na makukuha ng pamahalaan si Ko na ngayon ay nasa Paris, France at tumutuloy umano sa pag-aari na 10 kwartong gusali sa Paris na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. There's a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling nun, 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na gano'n. So, doon siya ngayon, nag-stay. Doon siya ngayon, We cannot get him in any way we can. Red notice ang Red notice. Dagdag ni Remulla, siya rin ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Bongbong Marcos nang madetine si Ko sa Czech Republic, ngunit na-late lang ang abogado ng Pilipinas matapos na mapakawalan si Ko. He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of this capture. Nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate yung military attaché. Kaugnay nito, tinawag na foolish ni Attorney Roy Rondain, abogado ni Ko, ang mga pahayag ni Remulla dahil hindi rin niya alam kung nasa Paris ang kanyang kliyente. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Nakalusot naman sa mga operatiba ng binuong tracking team ng PNP ang wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa isinagawang biglang operasyon sa isang bahagi ng Cavite. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nang makarating sa kanya impormasyon na namataan si Ang sa isang lugar sa Cavite noong isang buwan, agad siyang bumuo ng tracker team. Upang matiyak na hindi lalabas ang impormasyon, pansamantalang tinanggalan ng cellphone ng mga kasama sa raiding team. Pero sa kabila ng mabilis na pagkilos ay nakalusot pa rin si Ang. Inabutan pa umano ng raiding team na mainit-init pa ang pinagkakainan ni Ang kung saan nakagawian na umano niya ang manatili sa isang lugar sa loob ng bago lumipat sa ibang lugar. Yung pagkain ng bebente, nung tagiting namin ang bebenta. Oo, we were this close to getting him. The person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Every 2 days, ikot lang sila ng ikot. Ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulla. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglalabas ng desisyon sa petisyon ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado na makapaglagak ng piyansa para sa kasong malversation. Iniusog ng Sandigan Bayan ang paglalabas ng ruling sa petisyon ng 30 araw matapos ang ika-6 ng Mayo. Ayon sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, may mga kailangan pang resolbahin kaugnay ng kaso at nagpapatuloy pa ang pag-review sa transcript ng stenographic notes na naglalaman ng mga testimonya ng mga testigo. Una nang sinabi ng kampo ni Revilla na patuloy silang nagdarasal at umaasa sa paborableng desisyon sa kanilang hirit na makakapagpiyansa sa kasong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga na, Balita na! Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang totoo.
DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Ipinasubpina ng National Bureau of Investigation o NBI ang social media anchor na si CJ Hero. Nabatid na bahagi si Hero ng isa sa mga anchor ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Franco Mabanta na inaresto kamakailan dahil sa manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa impormasyon ng GMA News Online mula sa NBI, nagtatago umano si Hero dahil wala sa tinitirhan nito at wala rin sa opisina ng PGMN kung saan ito nagpoprograma. Ayon sa NBI, pinapupunta si Hero sa Lunes alas 10 ng umaga sa tanggapan ng Organized and Transnational Crimes Division ng NBI sa Pasay City. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing nilang person of interest si Hero sa tangkang pangingikil kay Romualdez kung saan dapat ay kasama sana siya sa kaso laban kay Mabanta. Wala pang binibigay na pahayag si Hero kaugnay nito. Umaga na, balita na! Itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa para sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa kaugnay na manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez, ang itinakdang piyansa kay Mabanta at sa 4 na iba pa ay para sa kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act. Hindi naman sinagot ni Rodriguez ang mga tanong kung makapagpipiyansa at makalalabas agad sila Mabanta. Binigyan din ni Rodriguez na ginagawa nila ang lahat para mabasura ang kaso laban kay Mabanta at mapalaya ito mula sa pitan sa lalong madaling panahon. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inaalam na rin ng NBI kung may iba pang posibleng biktima ng umano'y pangingikil ng grupo ng founder ng isang digital media network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mayroong ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual na nakikipag-ugnayan sa NBI at tinitingnan ang posibleng kahalintulad na karanasan. Umiiling naman ng cyber warrant ang NBI sa korte upang isailalim sa forensic examination ng mga gadget ni Mabanta at iba pang kasamahan na inaresto na makatutulong upang malaman kung may iba pa silang biktima bukod kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una na itinanggi at pinabulaanan ni Mabanta ang mga aligasyong extortion at tinawag na set up ang kaso at pag-aresto ng NBI. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Isusulong ng NBI sa Kongreso ang pag-regulate sa social media. Yan ay upang mabantayan ang online space laban sa mga manoy fake journalist at nagpapanggap na mass media. Ito ang pahayag ng NBI kasunod ng pagkakaaresto kay Franco Mabanta, founder ng digital page na Peanut Gallery Media Network dahil sa manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito patas para sa mga lehitimong media na may sinusunod na ethics at panuntunan at posibleng maharap sa suspensyon kapag lumabag dito. Umaga na, balita na! Parehong naglagak ng piyansa sina Jay Sonsa at Eric Celis kaugnay sa kasong cyber libel sa Pasay City Regional Trial Court Branch 111 kahapon ng umaga. Kaugnay ito sa mga post nila sa social media na may kinalaman sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa abogado ni Sonsa at Celis na si Attorney Mark Tolentino, naglabas ng warrant of arrest ang korte kahapon at inaprubahan ang kanilang application para makapagpiyansa sa halagang 10,000 pesos kada isa. Dahil dito, pansamantalang mananatiling malaya ang kanyang mga kliyente at pabirong sinabi na hindi sila pwedeng arestuhin habang hinihintay ang susunod na proseso sa kaso. Git ng kampo ni Sonsa at Celis, iginagalang nila ang proseso ng hustisya at patuloy na haharap sa kaso. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Iginiit ni Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, na paghahanda na rin sa pagdepensa ng Pilipinas ang Balikatan 2026 exercise. Sa pagsara ng Balikatan exercise ngayong araw, sinabi ni Paparo na bukod sa bilateral exercise, paghahanda na rin ito sa gitna ng tensyon sa rehiyon.
Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. That we're living in a tense, in a dangerous environment with active coercion ongoing, and the Philippines, certainly Philippine fisherfolk, Philippine Coast Guard experience it every day. Not to speak for you, but these are direct threats to the sovereignty, prosperity, freedom of the Republic of the Philippines. Tinig ni Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command. Kaugnay nito, binatikos naman ng China ang paglahok ng Japan sa pagsanay kung saan nilalabag na umano nito ang defense-oriented policy ng bansa na labas na sa self-defense ang kanilang ikinikilos. Dahil dito, umuusbong umano ang neo-militarism ng Japan na nagiging banta sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Japan kaugnay nito, pero sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat nakikialam ang China. Wala silang pakialam doon. Anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Umaga na, balita na! Malabo umano na lumahok ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa mga sumusunod na balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon kay Dr. Renato De Castro, Defense Analyst, malakas ang presensya ng China sa ASEAN kaya ayaw ng ibang bansa na makipag-alyansa o makiisa sa mga ganitong uri ng pagsasanay. Kasi ang ASEAN allergic sa mga alliances eh. So agad maaari ayaw nila talaga ma-involve ang ASEAN in any alliance. Talagang very emphatic sila. Tapos of course sa ASEAN malakas ang presensya ng China. Alright. Anyway. So ayaw ng mga ASEAN member states mairita ang China. Samantala, naging makabuluhan naman ang balikatan exercise ngayong taon dahil sa pagsali ng Japan. Sa kabila kasi ng posisyon ng Japan na hindi na sila makikilahok sa anumang digmaan, ipinakita nila sa balikatan ng aktibong kooperasyon sa military exercise kung saan sinubok nila ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile system. 1945, nung natalo ang Imperial Japan, inoccupy sila ng mga Amerikano. Tapos noong 1950, nag-adapt sila ng tinatawag nating Pacifist Constitution, 1947. Na hindi na sila makikilahok sa digmaan, hindi sila magkakaroon ng hindi sila mag-i-involve ng active military operations, no? Pero nakita natin sa balikatan na to, talagang nagpadala ng ground troops ang bansang Hapon at talagang nag-participate sila doon sa military exercise. Dinig ni Dr. Renato De Castro, Defense Analyst. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Magkakaroon ng libreng tuli ang GMA Kapuso Foundation katuwang ang Philippine Children's Medical Center. Kung kayo'y 7 years old hanggang 18 years old, maaari nang tumawag at magpalista sa GMA Kapuso Foundation hanggang May 14. Ito po ang numero na maaaring tawagan, 8928-4299, 8982-7777, local 9904. Dapat ang mga batang magpapalista ay malusog, walang asthma, bleeding at espesyal na kondisyon katulad ng autism at ADHD. Maghanda rin po ng Barangay Certificate of Indigency. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. At yan ang naging kabuuan nating mga balita ngayong Sabado. Nakasama natin ang News and Operations Center ng Super Radio DZBB. Ang grupo ni Carlo Daito, Erica Venal at Karen Galicia Tuason. Sa SOCMED, si Paulo Villena. Sa Technical, si Engineer Abel Moncal at Javin Zapata. Ako po si Fernan Gulapa. Lagi na nag-iwan sa lahat ating gagawin na. Lagi na isa-isip ang Panginoong lumikha. Ano po? Double Weng sa Double B, Weng Salvacion at Weng de la Peña. Susunod na po. Balik po tayo bukas, Sunday Guapo, alas 4 na umaga. Mga kapuso sa Super Radio DZBB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.